Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part na ang problema nga ng customer, palyado at magaspang ang andar nitong makina niya. At kung napanood nyo yung part 2, nailagay ko na itong inlet hose, kaya itong clamp ngayon, hihigpitan ko na yan. After ko mahigpitan itong dalawang clamp dito sa inlet hose, balikan ko naman itong makina para magsalin ako ng langis. Kasi sa part 1 kung napanood nyo, chinase oil ko ito mga boss, drainin ko itong lumang langis niya. May nakaready si customer dito na 4 liters. Ayan na yung pang final na langis na ilalagay ko dito sa makina mga boss. Sana lang para mas maintindihan nyo itong video, yung part 1, yung part 2 at itong last part, sana napanood nyo. Actually mga boss, bago ko simulan itong PMS, may napansin din ako dito sa makina ni customer. Yung init ng makina niya, hindi siya normal. Kaya after ko masalinan ito ng langis dito sa makina niya, nagsuggest ako kay customer na i-drain ko na rin itong tubig ng radiator niya. Ang position niyan mga boss or ang location nitong drain plug ng radiator dito sa bandang kanan mga boss, kung nakaharap ka sa sakyan mo, right side ng radiator mo sa baba. Ayan na mga boss yung drain plug niya, natanggal ko na. Tapos ito namang radiator cap niya, tatanggalin ko yan para mas mabilis yung pagtapo ng tubig dito sa radiator niya. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, tumutulo na yung tubig dito sa radiator. Kaya lang wala pala itong coolant dahil nga sa nung mabangga si customer at nagpalit siya ng bumper, hindi na daw ata nilagyan ng coolant nung gumawa. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, tatanggalin ko itong coolant reservoir niya. May nalaglag. Siguro ayun yung humihigop ng coolant. Ayun nga mga boss. Ayun ay balik ko na rin. Sa pagtanggal nitong coolant reservoir mga boss, meron yan 3 bolt na number 10. Kung makikita nyo, ayan yung tinatanggal ko. Ayan yung unang bolt. Tapos dito naman sa kabilang side, ayan o, kung makikita nyo, ayan yung pangalawang bolt na number 10 na tinatanggal ko. At dito naman sa bandang taas mga boss, ayan yung isang bolt na pangatlo, tatanggalin ko rin yan. Para itong coolant reservoir, matanggal nyo siya ng buo. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, iaangat ko na yan. Tapos itong hose nya, tatanggalin ko yan dito sa holder. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na. At ito nga yung coolant reservoir niya, kung makikita nyo, lilinisan ko yan. Nilagyan ko yan ng powder na sabon dito sa loob ng reservoir niya. Tapos nalagyan ko ng tubig, kakalug-kalugin ko. Ganun lang naman ang gagawin yung paglinis mga boss eh. Hindi ko na kayo kailangan turuan sa paglinis niyan. Basta't ang mahalaga, hindi naman kailangan 100% dapat malinis na malinis. Basta't matanggal mo lang yung kalawang dito sa loob. Kung meron pang mantsa-mantsa na nakakapit, okay lang yun. At dito naman sa labas mga boss, kung makikita nyo, ginamitan ko siya ng brush para yung matitigas na kalawang or umido na kumapit dito sa reservoir ng coolant nyo, matanggal kahit papaano, mabawasan. Natatawa nga ako minsan kasi naglinis ako ng coolant reservoir. Aba, binabas pa. Sabi, uy, may natira pang kaunting dumi sa loob. Nako, ang linisin mo muna yung bunganga mo bago ka magsalita ng magsalita. Kasi minsan, kakapansin mo ng kakapansin sa ginagawa ko. Hindi mo alam na pagtatawanan ka na lang. Sana lang bago ka mag-comment, gamit ka naman ng kahit kaunting utak mo lang. Kaunting-kaunti lang. Ibig kong sabihin, kaunting utak lang, boss. Isipin mo, hindi ako perfect na tao na kapag hinawakan ko ang isang bagay, dapat malinis na malinis. Hindi ganoon. Hindi ko siya mape-perfect. Pero naintindihan ko naman kayo. Kasi nga, kaya nga kayo nanonood sa akin dahil naghahanap kayo ng maipupuntos nyo sa mga ginagawa ko. Unang-una, wala na kasi nagpapagawa sa inyo. Kasi nga, yung basic na trabaho na ginagawa nyong malaking trabaho para pagkakitaan nyo ng malaki, wala na, nabuking na. Ang isa pang ugali ng mga nagbabasa sa akin, sasabihin nila, ito lagi itong may kaaway, ito lagi itong galit. Ganun kayo na, nagpapakunwari na kayo matitino. Pero sa totoo lang, sinasagot ko lang yung mga comment nyo sa akin. Balik na nga ako sa trabaho mga boss. Pasensya na, minsan nagko-commercial tayo. Ngayon, kung tinatamaan ka sa sinasabi ko, madali lang yan, skip ka na lang. Sabi nga, bato-bato sa langit ang tamaan, ikaw na yun. O mga boss, nakita nyo naman itong coolant reservoir. Kwento lang ako ng kwento, kita nyo, pero ang linis na yan. Ganyan ang paglinis mga boss. Slowly, but surely. O sige, balik na tayo sa trabaho mga boss. Ikabit ko na itong coolant reservoir sa dati niyang position. Mga boss, sa paglagay ng coolant reservoir, tandaan nyo, dapat maayos yung pagkakalapat niyan. Para pag ipinakapit nyo na sa thread niya itong mga bolt dito sa coolant reservoir nyo, hindi ka mahirapan. Kasi pag tabingi yan, magsisentro-sentro ka pa. Pag maayos yung pagkakalapat, o di ba? Mas madali mong mailalagay itong mga bolt dito sa coolant reservoir mo. Ayan mga boss, yung pangatlong bolt na nilagay ko, kung makikita nyo, higpitan ko na yan. Sa paghigpit nyan mga boss, yung tamang higpit lang, alalahanin nyo, plastic yan. Ayan naman yung pangalawang bolt na hihigpitan nyo na number 10. Tapos, ito naman ngayon yung pangatlong bolt na huling hihigpitan nyo. O, di ba? Ganun lang, naikabit nyo na itong coolant reservoir.
Tapos yung hose na galing dito sa radiator, o ilagay mo na yan dito sa holder ng coolant reservoir mo. Madali lang naman yan, nakaklip lang siya. O di ba? Okay na, nakaklip na itong hose mo. At ito naman yung hose na nalaglag kanina sa loob ng coolant reservoir yan, pinalinis ko muna dahil nga sa magsasalin muna ako ng coolant dito sa reservoir niya. Ayun mga boss, kung makikita nyo, nagsasalin na ako ng coolant. Huwag kayong mag-alala dahil dito sa body ng coolant reservoir nyo, may nakasulat naman dyan na low and full. Syempre, ilagay mo siya sa full para tumama ka. Kaya nga, nakalagay full sa full. Balik naman ako dito sa radiator. Dahil nga sa maglalagay ako ng coolant dyan, syempre, banlawan ko muna yan kahit kaunti. Actually, mga boss, ito namang radiator ni customer, ayon sa kanya, nalinisan nga daw yan, nabanlawan na rin. Pero bago ko lagyan pa rin ng coolant, binanlawan ko pa rin yan ng tubig. Pero yung ginamit kong tubig na pambanlaw dyan, distilled water mga boss. Pero kung wala kayong budget, pwede naman yung tap water lang. Ayan mga boss, kung makikita nyo, wala na siyang tumutulong tubig, kaya pwede ko nang ilagay yung drain plug. Kaya lang ang problema, itong radiator cap niya, bumigay na yung goma mga boss, malutong na kasi, pwede kasing panggalingan ng overheat yan, lalo't sira na yung goma niya. Kaya lang dahil sa hapon na, bahala na doon si customer magpalit niyan bukas, ikabit ko muna itong drain plug ng radiator. Ulitin ko lang mga boss, kung nakaharap ka dito sa sasakyan mo, nasa parting kanan yung position nitong drain plug. Tapos siguro mga 2 dangkal lang mga boss, nasa baba siya. Basta siguraduhin nyo lang pag nilagay nyo itong drain plug niya, yung o-ring yan dapat nakalagay. Pag walang o-ring yan, tutulo. At syempre naman dapat mahigpit yung pagkakalagay nyo ng drain plug. At dahil sa okay na, o pwede na tayong magsalin ng coolant dito sa radiator. Sa pagsali naman ng coolant mga boss, napakadali lang naman. Siyempre, ang gagawin nyo lang naman dyan, pupunuin nyo itong radiator ng coolant. Tapos, pag napuno na yan, ilagay nyo na siyempre yung radiator cap, tsaka nyo paandarin itong makina. Tapos, pag-waiting kayo ng 10 minutes or 15 minutes hanggang sa yung thermostat ito mag-open. Kasi pag nag-open yung thermostat niyan, papasok yung coolant dito sa loob ng makina. Magkukulang dito sa radiator. Kaya kailangan after ng 10 minutes, buksan nyo itong radiator cap nyo para magdagdag kayo ng coolant. At dahil sa nailagay ko na itong radiator cap, pati yung cap dito sa reservoir mga boss, kasama yung hose niya, nakita nyo, dinuktong ko na dapat siguraduhin nyo na itong hose hindi na yan bibitaw dito sa cap ng reservoir nyo. Tapos ilapat nyo ng maayos itong cap ng reservoir. At dahil nga sa nagpalit ako dito ng langis, hugutin ko itong dipstick niya, pupunasan ko yan. Kasi nga nakita nyo naman diba nagsalin ako ng langis kanina, dapat sigurado ka na tama yung level niyan dito sa dipstick niya. And mga boss ko lang sa pangalawang tuldok. Sabi ko kay customer, pag nagkulang, bahala na siya magdagdag. Tapos itong engine cover niya, kung makikita nyo, nilagay ko na rin yan. Tsaka ako ngayon punasan ng malinis na basahan yan para walang fingerprint. Pag okay na, pwede ko nang pa-start itong makina. Uy! Okay man! Ayaw nga pala yung aircon! Alam, mababa na siya dahan-dahan, no? Oo. Before kasi mga boss, yung minor nito, lalo't bagong start, nako, matagal siya bago bumaba. Pero ngayon, kita nyo, kaka-start lang, bumaba na agad yung minor. Wala yung palag ng makina. Kanina may palag yun. Di ba nga, palag kanina? Pupunta ko kanina sa belt eh. Gumagalan yung belt, umaangat yung belt eh, pag nanginginig yung makina eh. O, kita mo ngayon. O, di ba, gumagalaw siya? O, ngayon, nawala yung nilig niya. Ikaw lang, brother eh. Kailangan talaga malinis yun. Ayun lang talaga dito nililinis. Wala na mahaba pang usapan. Dali naman malinis yun. Mayroon kang matsempuhan. Bigla ako sinisi. Oh. Madaling malinis eh, no? Mahirap lang ako matsempuhan. Mayroon kang matsempuhan. Ang ganda ng ano, no? Ang tining, ano? Tumining siya. Kaya ko na lamang ano yung belt eh. May diferensya kasi yung nginig. Pumapalakpak yung belt pag pumapalya. Umaangat siya. Tining yung makina, no? Ha? Switch off mo makina. Stop. Tatayo mo na aircon, ha? Ayun mga boss, before palyado yan, nanginginig yung makina. Pero kita nyo, matining na. Ah! Start! Uy! Okay na, okay na. Baka magbago pa yan. Lipat na tayo dito sa ano natin, panibagong prospect.
Isa pa sa problema nito mga boss, yung handbrake niya mataas na. Ayan mga boss, oh, mataas na siya masyado. O tignan nyo, ibababa ko yan. Kapag hinila mo, mataas na masyado itong handbrake niya. Kaya ayun pa isang problema ni customer. Pag ganyang problema mga boss, pwede namang i-check mo muna itong preno mo sa likuran. Kapag manipis na yung brake shoe niya, pwede mo na siyang papalitan. Pero pag makapal pa siya, linisan mo lang muna. Tapos i-adjust. Ganun lang mga boss para hindi kayo napapagastos ng malaki. Huwag kayong maniwala basta-basta doon sa nagsasabi sa inyo na, ay, ano na yan, matagal na yan, manipis na yan. Dapat palitan na. Huwag kayong maniwala doon. Dapat marunong kayong tumingin ng brake shoe. Lalo't wala ka namang nararamdamang problema sa sasakyan mo. Pwedeng ang gawin mo lang dyan, linisan, tapos i-adjust. Ganun lang. Umpisahan ko na itong trabaho mga boss. Nakita nyo, di ba, pinalo ko ng ball hammer itong brake drum niya. Ngayon, pwede ko na yan hilahin dahil nga sa nakalug na yan eh. Nakita nyo naman yung brake shoe, baka kapal pa. Kaya ang gagawin nyo lang dyan, pwedeng linisan nyo lang itong brake nyo. Unahin nyo dito sa brake drum, gamit ka ng liha. Kuskusin mo yan para matanggal lang yung kumapit na kalawang at dumi dito sa brake drum mo. Huwag mo naman tagalan, baka mamaya maubos yung brake drum. Kumbaga hapyawan mo lang tapos gamit ka ng brake cleaner para mas malinis itong brake drum mo. Kung may kumapit na malagkit dyan, matanggal. O di ba? Simpleng simple. Tapos gamit ka ng basahan, punasan mo itong brake drum mo para matanggal yung nagmarka na brake cleaner. Pag okay na, dito ka naman sa brake shoe, liyahin mo yan. Para yung tumigas dito sa ibabaw ng brake lining mo, matanggal. Siyempre, kakadiin mo ng kakadiin yan, napipress itong brake shoe. O, siyempre, kikintab yan, tapos titigas yung brake shoe mo. Eh, dapat tanggalin mo yon para pag inapakan mo yung brake pedal mo, smooth ang kapit ng brake shoe sa drum. After nyo malinis itong brake shoe, pati itong backplate niya, o gumamit ka ng flat screw, pihitin mo ngayon itong brake adjuster niya, ayan, o, di ba? Ganun lang, o, naipihit mo na siya, o, pwede mo na ngayon ibalik yung brake drum mo. Mapapansin mo naman itong brake drum, pag inikot mo dyan, freewheeling siya at hindi pigil ang ikot, o, di ba? O, ganyan lang, o, di ba? Simpleng-simple na kung mga boss, basic lang yung pag-adjust ng preno dahil okay na yan, o, pwede mo na ngayon ibalik itong gulong. Tandaan nyo mga boss, sa pag-adjust ng preno, kabilaan, i-adjust nyo. Same lang naman yung procedure, kaya hindi ko na sa inyo ipapakita tong sa kabilang side. Pero tandaan nyo, pag nag-adjust kayo ng preno hanggat maaari, gawan nyo ng paraan na pag pinihit nyo yung brake drum, halos parehas lang sila ng pagkaka-adjust. Ganon. Ulitin ko mga boss ha, both sides sa likuran, i-adjust nyo yung preno. Kaya ipatesting na natin kay customer itong handbrake niya. So, release mo na yung handbrake. Tignan natin. Handbrake. Yan. Kumakapit na. Oo. Okay. Okay na. At dahil nga sa okay na ako dyan mga boss sa problema ni customer, balik ulit ako dito sa radiator. Sabi ko kasi kay customer, hayaan niya lang naka-start itong makina para yung thermostat mag-open. 10 minutes ang commander to. Ayan din. Diba? Wala siyang pressure. Bitro. Kaya pumasok ngayon, bukas na yung thermostat eh. Bukas na umaga, check mo pa rin to ha. Dagdagan ko lang, gano'n. Pero, matik magpalit ka ng takip ha. Oh, okay na yun. Tapos yung tayo, importante, papalitan ha. Kasi nga mga boss, alas 5 na ng hapon, dito sa lugar namin, wala nang bukas na auto supply. Kaya si customer na yung bahala magpalit ng radiator cap niya. Dapat nakapull yan. At sa huling pagkakataon mga boss, ipaswitch off ko ulit itong makina ni customer kung mabilis nang bumaba itong idle niya. Switch off. Off mo. Start. Ayos. Dapat mabilis sa bumaba. Yan o. Yan o. Yan o. At dahil sa okay na ito mga boss, wala nang palya dito sa makina, tapos yung mirror niya mabilis na siyang bumaba. Tuloy continue tayo sa Lagutok. Muli, maraming salamat sa panunood. Huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Tandaan nyo, ang gusto ko lagi kayo nakakuha ng idea. Salamat!